kasi for some of you medyo malala na yung mga pinagdaanan nyo sa relationship, and sabi ko nga paulit-ulit na, pero the moment na bitawan nyo to mga kapiksi, parang you will find your own happiness and mararamdaman mo yung blessing, no? Kasi parang yung love life mo, yung mga negative emotions sa love life mo, parang nagiging balakid siya, guys, no? Nagiging balakid siya, malaking hindrance, malaking tinik sa puso mo. Pero kapag nawala sila or natapos yung relationship nyo, it's over, parang mawawala yung mga negative na energy nyo, and mararamdaman nyo na parang unti-unti papasok yung blessing sa buhay nyo mga kapiksi. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong January to February para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung full moon natin guys ngayong January ay sa January 13 mga kapiksi, tapos yung next na full moon naman natin guys ay sa February 12. So ang reading na to ay para sa period na yan guys, and ang pamagat ng ating full moon ngayon ay wolf moon mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to guys. Para sa moon message nyo, the energy is gaining momentum. Pag sinabing gaining momentum guys, palakas ng palakas yung energy, okay? Palakas ng palakas yung energy, palakas ng palakas yung experience mga kapiksi. So make sure na binubuhos nyo yung attention nyo, yung energy nyo sa positive kesa sa negative, kasi syempre kung ano yung fino-focus ng attention nyo, doon nag-gain yung momentum mga kapiksi. So syempre ayaw natin ng mga problema, gusto natin yung magaganda lang yung mangyari sa buhay natin, kaya make sure na fino-focus mo yung attention mo sa magagandang bagay para magagandang malakas yung hatak ng energy, and yun talaga yung ma-push out sa inyong physical reality kesa dun sa mga kanigahan, problema sa buhay, okay? Attune to the moon guys, I know I'm headed in the right direction, okay? So i-comment nyo na rin yan sa baba mga kapiksi, I know I'm headed in the right direction, okay? So, hinahatak kayo ni universe mga kapiksi sa tamang direksyon ng buhay nyo guys. Kaya, samantalahin nyo, no? Wag nyong ipagwalang bahala, wag nyong deadmahin mga kapiksi. The situation is full of potential, punong-puno ng potential yung buhay mo. Ibig sabihin guys, marami pa ikaw pwedeng marating, marami ka pang pwedeng ma-accomplish, okay? Your dream can come true, and totoong-totoo yan mga kapiksi, no? You can be, do, and have anything that you want in your physical reality. Kahit ano pwede guys, no? Kahit gaano pa kataas yung mga pangarap nyo sa buhay, pwedeng matupad yan as long as magfo-focus kayo, no? You pray, you affirm, focus, hard work, diba? And sabayan ng positibong mental diet, definitely matutupad lahat ng mga pangarap nyo sa buhay. More effort is yet required. Syempre naman mga kapiksi, are you willing to give it? Yung mga success sa buhay, hindi naman yan basta-basta dadating, no? Tsinatsaga yan. Kahit nga yung mga lotto winners, diba? Yung mga nananalo ng jackpot sa lotto, hindi naman yan isang beses na nagtayaan lang. Yung iba talaga taon-taon yung pagtataya nila, 'di ba, ilang beses bago sila nanalo ng jackpot sa lotto. So ganun din sa buhay guys, kahit anong larangan pa yan, ini-effortan talaga yan. Pero kapag naniwala ka, dadating at dadating din sa'yo yung oras para sa'yo na pag wala ka ng resistance, and you keep on believing, you keep on pushing guys, magkakatotoon din lahat ng mga pangarap nyo sa buhay, okay? Review your goals and ensure you're still committed, no? Dapat talagang naninindigan kayo, no? Yun yung isa sa mga sikreto guys, yung may paninindigan kayo sa mga pangarap nyo, no? Hindi kayo nagwe-waver, hindi kayo nagpapa-impluwensya, di ba? So stick to your goals mga kapiksi, and keep moving forward guys, okay? So napakaganda ng mensahe sa inyo, Cancer. Sana panindigan nyo, no?
panindigan nyo yung mga pangarap nyo. Stay committed, stay true to your goals, to your desires, to your dreams, mga kapiksi. Huwag nyong hahayaan na hindi nyo matupad yung mga pangarap nyo sa buhay. Alright? So, comment down below, guys. If feeling nyo, nakaresonate kayo dyan, shuffle natin to. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong full moon season. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin ngayong January, New Year promo, mga kapiksi, magbibigay tayo ng 10% discount until January 31, guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 10% discount din yan until January 31. So mag-avail na kayo, mga kapiksi. So, this is both negative and positive. Medyo malakas yung negative energy dito, mga kapiksi. Yung negative energy is more on relationship. Cancer kayo ay represent ng Queen of Cups at yung ating moon energy. So, unahin natin yung negative, guys. Meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra, at saka earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may ganyang kayong chart, may ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other people na may ganyan sa kanilang natal chart. So, yung iba sa inyo, guys, you are going through emotional pain right now. Yung iba sa inyo malungkot, yung iba no homesick, mga kapiksi. Pwedeng dahil sa relationship ito, guys, with another person. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko you keep on being disappointed dahil sa isang tao. Ibig sabihin, nadi-disappoint kayo, nafo-frustrate kayo dahil sa isang tao. Maaari may kinalaman ito sa relasyon, mga kapiksi, kung meron kayong partner o specific person. Yung iba sa inyo parang hindi na kayo masaya sa takbo ng relasyon nyo. May mga away, may mga conflict, at saka parang wala kayong nakikitang change or pagbabago dun sa inyong partner or specific person, or dun sa inyong sitwasyon sa inyong relationship. And yung iba sa inyo parang kinakain ng lungkot. Yung iba sa inyo, guys, pwedeng hindi pa kayo hiwalay ng person mo, pero habang tumatagal yung relasyon nyo, yung iba sa inyo, guys, parang you are trying to save your relationship, no? Pero kahit anong save nyo, kahit anong tagal ng inyong pinagsamahan, wala din naman kayo nakikitang magandang change or pagbabago dun sa person nyo, and habang tumatagal, mas lalo lang kayong nadidisappoint dun sa person nyo, mga kapiksi, and you feel so alone. You feel so lonely, no? Malungkot kayo, in short. And nandun na yung emotional pain, pero parang yung iba sa nyo, it's either nasanay na wala na kayong luhang maiyak. And yung iba sa inyo parang tinatanggap nyo na yung sitwasyon na wala nang, hindi na to magbabago itong person nyo, mga kapiksi. Okay? So, of course, guys, hindi sila magbabago hanggang hindi nagbabago kayo ng perception sa kanila. So, if you keep on accepting your truth right now na itong person ko, salbahe, walang pake, hindi ako priority, hindi ako mahal, hindi ako iniintindi, puro na lang trabaho, puro negosyo, puro barkada, puro bisyo, no? Hanggang hindi yun naaalis sa isip nyo and you see them na ganon, hindi talaga sila magbabago, guys. Everyone is you pushed out. Ibig sabihin, however you perceive other people, kung anong tingin nyo sa ibang tao, they will reflect it back to you. Kung ano yung pagkakakilala mo sa kanya, kung ano yung tinatanggap mo na totoo sa kanya, yun yung ibabalik nila sa inyo. So, they will never change unless you change your perception of them, mga kapiksi.
Anyway, that's another topic, no? Pero kung gusto nyo magbago sila and gusto nyo isalba yung relationship nyo, pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin, guys. And pwede rin na you really need to change your perception of the person kung gusto nyong isave yung relasyon nyo, mga kapiksi. Ang nakikita natin for now is parang nagpapalakas kayo, guys, no? You're trying to focus your energy sa sarili nyo, self-love, self-concept, binuboost nyo yung sarili nyo sa yung energy nyo sa sarili nyo, mga kapiksi. Kumbaga parang inaasikaso nyo yung sarili nyo, you're trying to be blooming again, no? Parang sinisikap mo na maging blooming ka ulit sa buhay mo, inaasikaso mo yung sarili mo, ganyan, and pinapalakas mo din yung buhay nyo. For some of you guys, may mga malalaking isda kayo na mabibingwit sa larangan ng kabuhayan. Ito'y bahagi ng inyong good karma, mga kapiksi, no? So kung naghahanap kayo ng trabaho, maaaring malaking kumpanya yung inyong mabingwit. Kung kayo naman ay mga freelancers, maaaring malalaking kliyente yung mabingwit nyo, mga kapiksi, no? So magandang mensahe yan sa pagkakakitaan, guys. Kaya yan, i-mine nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. Mine, malalaking isda, malalaking bunga, good karma. Ayan, no? So nakikita natin na the relationship is falling apart, pero may chance na ma-fix pa ito, mga kapiksi, kung gugustuhin nyo. Parang magkakaroon din ng, parang pwedeng ano din ito, mga kapiksi, no? Parang blessing, parang magiging blessing din yung relationship nyo sa'yo, mga kapiksi. Kumbaga parang, or parang may kapalit na blessing, no? Yung relationship mo. So kung mawala man sa'yo yung partner mo o yung specific person mo, let's say for example, hindi na talaga siya maisalba kasi for some of you medyo malala na yung mga pinagdaanan nyo sa relationship, and sabi ko nga paulit-ulit na, pero the moment na bitawan nyo to, mga kapiksi, parang you will find your own happiness and mararamdaman mo yung blessing, no? Kasi parang yung love life mo, yung mga negative emotions sa love life mo, parang nagiging balakid siya, guys, no? Nagiging balakid siya, malaking hindrance, malaking tinik sa puso mo. Pero kapag nawala sila or natapos yung relationship nyo, it's over, parang mawawala yung mga negative na energy nyo, and mararamdaman nyo na parang unti-unting papasok yung blessing sa buhay nyo, mga kapiksi. So of course, depende pa rin yan sa inyo, guys, kung ile-let go nyo or tatanggapin nyo. You can still be blessed kahit may love life kayo, mga kapiksi. Kahit hindi kayo maghiwalay or what, may blessings at may blessings pa rin na papasok sa inyo, guys. Basta you have to learn to let go yung mga negative emotions, okay? So ito, guys, i-mind nyo na yan sa comment section, itong blessings na to, itong mga malalaking isda na to, at saka itong mga good karma, guys. I-mind nyo na yan sa comment section kasi deserve nyo yan, mga kapiksi. For more tarot readings for Cancer, ito yung playlist nyo, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.